Hello mga friends, buksan ko tong ilaw. Pag-aralan natin tong isang tawag nito, rice cooker. Tignan natin. Itong rice cooker na to, built-in. Kita mo, hindi kagaya ito ng ibang rice cooker na diesel pack, yung nauhugot. Ito hindi. Pag-aralan natin kung anong laman ng rice cooker, paano ito gumagana, ba't siya nakakaluto. Ito ang loob ng rice cooker. Yan. Anong makikita mo dyan? Plug. Tapos, heating element. To diretso yan. Yung plancha, ganyan din. May heating element. To temperature switch. Ito naman, parang ito yung pinaka-thermostat. Temperature plate. Tapos, itong dalawang to, ito yung dulo. Ito, dito lalabas. Ayan. Tapos ito naman ang switch. Switch niya nito. Yan o. Yan ang switch. Cook and warm. Etong blue, to sa ilaw yan. Papasok ng ilaw para pag indicator siya. Ayan o. Cook and warm. Indicator para makita mo kung nagko-cook o nagwa-warm na siya. Ito, itong plate na to, ang control nito ay para sa warm. At ito naman, ang switch na to ay para sa cook. Tapos itong may responsibilidad sa kung bilas luto o hindi masyadong luto, itong may connection, itong nagdadala. Kasi ito may magnet sa loob yan. Tapos mag-switch out, pag nagdikit yan, magsi-switch on siya. Pag masyadong nainitan na yung magnet na yun, dun pa lang siya mag-o-open. Paano ba yun? Ganito yan mga friends. Di ba pag nagluluto ka, ilalagay mo dito yung kaldero, itutulak to ng kaldero, lulubog to. Ilalagay mo yung kaldero, lulubog to. Yan ang pinaka-trigger para mag-switch on. Halimbawa, ito, pinindot ko. Ayan o, kunta mo, umaangat. Imagine, nilagay ko yung kaldero sa loob. Ayan, nakaangat ngayon yan. Isi-switch on mo. Ayan. Pag nag-switch on yun, mag-magnetize yan, magdidikit yan dalawang yan. Para, yan, bibitaw ng kusa yan kapag kasi nakakook yan eh. Pag nakaganyan, magbibitaw yan, pag nagdikit yan, magdidikit yung contact dito sa switch. Bibitaw yan. Kasi ilang minuto lang ba bago maluto ang kanin. Let's say na mga 15 to 20 minutes, bibitaw to. Pag bitaw niyan, mag-o-open yun. Yun yung contact dito. So, pag nag-open yan, mawawala na tong cook, tong ilaw dito. Lilipat na dito. Ang magko-control naman, para magkaroon ng warm, ito, siyang magko-control. Di ba alam mo yung plancha? Yung plancha, di ba meron niyang mga range? May, meron niyang halba. Todo, at saka yung minimum, maximum. Siya yung taga-minimum. Parang, siya yung magmi-minimal para ito ay hindi masunog yung bigas mo. Pero, keep on warming lang siya. Keep on warm. Iniinit niya lang. Pero, hindi yon, buhay pa rin yan. May line 1 at line 2 to. Humihina yung lakas ng binibigay niya dito sa heating element na to. Siya ang magmi-minimal para humina yung papasok na current flow dyan sa loob nito. Okay? Yun ang trabaho nito. Ang tawag ng iba dito, thermostat. Pero ang trabaho talaga nito, siya ang magko-control para ma-keep on warm yung itong umiinit na to. Ngayon, pag nakaset siya sa cook, to, kumbaga sa ilaw, full blast, yung talagang buong liwanag. Kung talagang todo ang bibigay niyang init.
kumbaga doon sa plancha mo, naka-maximum. Ngayon, pagka keep warm na, ihinaan niya ang init nito. Siya magkocontrol ng init. Ito, yun ang trabaho niyan. Okay? Ngayon, ano pa pag-uusapan natin bukod doon? Mag-tracing tayo ng kuryente, ng wire. Ilang minuto pa to? 5 minutes. Kasi ang maximum nito 15 minutes itong pagbibideo. Kaya nakatingin din ako sa ano. Kung hindi natin tumatapos, at least meron na ako nabanggit sa inyo kung paano mapamiliarize ka sa ano, sa laman nitong nilagay ko sa buzzer. Ba't ako nag-buzzer? Para malaman natin yung contact, kung sa anong dulo nitong ito. Aba, itong starting, itong ending niya. Hanapin natin kung saan yung para sa kanya. Ayan. Walang tunog. So ito, ibig sabihin ang karugtong. Ito naman ang karugtong ng isa. Ngayon, kuhain natin ang resistance niyan. Akala mo open na, ibig sabihin yan, itong heating element na yan, hindi na kukuha yan sa buzzer. Makukuha yan sa setting. Ita-times ko to sa times 10. Ayan, mga friends. Ayan, iset mo sa 0. Good. Ngayon, alamin natin na resistance. Bawat ganitong equipment, merong mga resistance dyan, iba-ibang resistance. Tulad yan, ilan yan? 5.5, 6, 7.5. Oh, yan. Nakita mo, 7.5. Ang ohms yan, 7.5 ohms. Ayan, oh. 5.5, 6.5, 7.5. Saan tumapat? Malino ba? Kita mo? Ayan. Tumapat siya sa 7.5. So, ibig sabihin, ang resistant netong heating element na to ay 7.5. Tignan nyo naman tong resistance ng netong temperature plate. Ayan ha, ito. Dito naman tayo. Mataas yan. Ito yung nagko-control naman. Anong trabaho niyan? Ang taas, oh. 100, 200, 500, halos 500 na, oh. 400 yan, 400. Times 10, 4,000. 4,000 yung resistance nito, mga igan, to lang. Pag ito ay bumaba, halimbawa, naging 4,000 yan, naging 2,000, 1,000. For replace na yan, kailangan nasa tamang range ka. Kung bibili ka niyan, kung malaman mo kung sira na to. Kailangan, kung ano yung nakuha mo ngayon na resistant, yun dapat. Kung bumababa na yan, pasira na yan. Ngayon, ang may problema, halimbawa, hindi masyadong naluluto yung bigas mo. Halimbawa, medyo mahilaw. Etong may responsibilidad dyan. Temperature switch na to. Kasi minsan, kinakalawang yung spring yan dyan. Nag-i-stack up. Halimbawa, naglagay ka ng bigas, hindi mo pinunasan yung kaldero mo, yung tubig yan tumutulo dito, kita mo may spring yan sa loob, may spring yan. Yan ang madalas masira dyan, kinakalawang. Ngayon, pagka idiniin mong ganyan, hindi ka agad siya bumibitaw kasi napipigilan nitong spring. Anong dahilan? Kasi kalawang nga, nag-i-stack up. Kaya kayo, pagka magluluto kayo ng wag yung hahayaan na may tubig yung ilalim ng kaldero, lagi yung pupunasan yon. Kasi dito pupunta yung tubig, yung kakalawangin to. Kaya magugulat ka na lang, hindi naluluto yung sinaing mo. Tapos, kung sakaling ito, alam ba, sinaksak mo, hindi gumagana yan, walang ilaw dito, etong may responsibilidad. Ito, pisto, thermal piece ang tawag dyan. Ayan, kita mo, nasa live line yan. Ayan, yung dalawang yan, line 1, line 2 yan. Pag halimbawa, sinaksak ko to sa CO, sa ganon. Ayan, pag sinaksak mo yan dyan,
may papasok na kuryente sa dalawang yan, sabay. Isa sa heating element, isa naman sa switch. So, ibig sabihin, pag sinaksa ko to doon sa plug, magkakaroon to ng, let's say na line 1 and line 2 to. So, pag pinasok ko to, para magkaroon, ito, pag pumasok yung line 2 dito, kailangan, ito, pumasok yung line 2. Kailangan niya ng line 1 para magkaroon ng ilaw to. Gumana, uminit. Paano yun? Isi-switch on ko to. Pag switch on ko yan, kasi itong line 1, itong kailangan niya, may pumasok ka ng line 2. Ang kailangan nito, magkaroon to ng line 1. Ito, tignan mo yung wire. Pag i-switch on ko yan, magdidikit yung contact dito, sa tanso na yan. May contact yan sa loob, dito ang contact sa loob. Ibabato niya na dito, para magkaroon ng line 2. So, gaya na sinabi ko kanina, nakadikit ito, nakataas. Let's say na 15 to 20 minutes, aangat yan, luluto na yung bigas mo, bibitaw, no? Hindi yan mawawalan ng line 2 kasi si worm na ang magko-control nito. Ito na ang magko-control. Wala na dito, naka-open na yan. Pero may line 2 ka pa rin. Minimal niya yung resistance na o yung current flow na papasok dito para hindi na masyadong full blast. Kumbaga sa ilaw, gumamit ka ng 8 ilaw, gagawin niya na lang 4 na ilaw ang sisindi. Hindi na full blast, hindi na yung 8 na ilaw. Parang, halimbawa ko lang yan ha. Yun ang trabaho nitong temperature plate na yan. Siya ang mag-minimal ng energy, yung init nito. Hindi niya na masyadong pain. Kaya nga, keep warm na siya. Lilipat na yan dito. Magiging warm na siya. Kasi pag laging cook yan, sunog yan yung bigas mo. Sunog yung kanin mo. Hindi yan nagbibitaw, masusunog ang kanin mo. Kaya lang magbibitaw yan. Meron ganun. Halimbawa ito, nag-stack up. Halimbawa, kinalawa nga. Bumitaw na to, yung magnet, pero may contact pa rin. Ba't siya may contact? Kasi yung spring hindi na kayang itulak ito para magbitaw to. Yung spring nakalawang na, masusunog na yung bigas mo kasi full blast pa siya. Full blast yung init na binibigay niya sa dalawang terminal to. Sa line 1 and line 2. Itong heating element niya, full blast pa. Ngayon, pag nag-stack up dahil sa spring kinalawang, ganun mangyayari. Ngayon, kung normal naman siya, bumitaw na siya, mawawala na yung mag-o-open na dito, ito na magko-continuous ng supply. Alam mo yung plancha, di ba? Yung plancha, merong minimum, maximum. Parang siya yung automatic na mag-minimum o mag-maximum. Di ba? Pag namamalansya ka, gusto mong dagdagan ng init, may setting yun. Di ba? Ito, siya na yung magseset. Siya na yung automatic na siya nang gagawa ng trabaho na imbis na ikaw. Hindi mo na babantayan, di ba? Ganun ang rice cooker, di mo na yung babantayan. Hihintay mo na lang, orasan mo na lang, luto na. Di ba? So, siguro yung kwento kong ito, marami na kayong naintindihan, natutunan. Sige, sa ibang pagkakataon naman. See you.